Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, maituturing umanong isang victory of sorts ang ginanap na barangay at sangguniang kabataan elections 2023 kahapon, ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ito ay sa kabila ng naitalang election-related violence sa ilang bahagi ng bansa, bago at sa kasagsagan ng halalan. Pabor din ng ilang poll watchdogs gaya ng Legal Network for Truthful Elections o LENTE, the National Movement for Free Elections o NAMFREL at ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa assessment ng komisyon. Anila naging smooth at generally peaceful and orderly mula umpisa hanggang sa pagtatapos ang eleksyon sa buong bansa. Binigyang linaw naman ni Garcia ang mga insidente ng nawawalang pangalan sa listahan ng botante, karahasan at patayan sa ilang rehiyon partikular na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na hindi bababa sa 3 ang nasawi habang 8 naman ang nasugatan kaugnay ng katatapos na eleksyon. Anya, walang perpektong eleksyon at hindi talaga maiiwasan ng mga ganitong pangyayari. Sa kabila nito, nanindigan ng komisyon na mapananagot ang mga salarin sa election-related violence ngayong taon. Samantala, umaasa ang COMELEC na aabot sa 70 to 75% ang voter turnout ng 2023 BSKE. Ayon kay Garcia, walang kadahilanan na hindi makaboto ang mga tao dahil mahaba naman ang nakalaang bakasyon para rito. Susubukang makamit ang 75% voter turnout ngayong taon na mas mataas kumpara sa 70 to 71% noong 2018 BSKE. Naiproklama na ang ilang winning candidates sa barangay at SK elections ilang oras matapos ang naging botohan kahapon. Sa isang barangay sa Bata ng Uyugan, Batanes, pasado alas 7 kagabi ay naiproklama na ang mga bagong uupo sa barangay. Mabilis ding naiproklama ang mga nagwagi sa isang barangay sa Corcuera, Romblon. Sa barangay Pangdan, Bayan ng Hagna sa Bohol, gayon din sa barangay Poblacion 8 sa Cotabato City. Alas 6 pa lang ng gabi na iproklama na rin kaagad ang mga nagwagi sa barangay Zone 2, Dasmariñas City, Cavite. Isa ito sa 3 pilot testing areas para sa automated election system. Samantala, nagpaalala si Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia sa 3 requirements na kailangang pagdaanan ng mga nagwaging kandidato bago manungkulan sa pwesto. Una ay ang proklamasyon na pangangasiwaan ng COMELEC, pangalawa ang oath of office o panunumpa sa katungkulan, at pangatlo ang assumption to office. Sa oras na makumpleto ang 3 nabanggit, maaari nang okupahin ng nagwaging kandidato ang posisyon. Kaugnay nito, binigyang diin ng COMELEC na suspendido ang proklamasyon ng winning candidates na may pending disqualification cases hanggat wala pang ibinababang kautusan ang komisyon. Ibig sabihin, kung mababasura ang kaso nito, babawiin ang suspensyon. Kung maisapinal naman ang kaso, tuluyan itong madidiskwalipika sa kabila pa ng pinakamaraming botong natanggap nito. Hindi bababa sa 245 na kandidatong nahaharap sa disqualification case ang suspendido ang proklamasyon ayon sa poll body. Nakabalik na ng bansa kahapon ang ika-4 na batch ng Repatriated Overseas Filipino Workers o OFWs mula sa bansang Israel. Ligtas na nakalapag sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang nasa 60 OFWs na binubuo ng 32 hotel workers at 28 caregivers maging ang 2 sanggol na kasama ring bumiyahe papauwi ng Pilipinas. Sinalubong sila ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan ng tulong pinansyal at skills training bilang pag-agapay sa kanilang pagbabalik bayan. Sumatotal, nasa 119 OFWs mula sa Israel ang matagumpay na nakabalik sa bansa mula nang sumiklab ang gyera sa pagitan ng Israeli government at Hamas militant group. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.